Saan ka pupunta? Bakit dala mo yung pulang bag mo? Pero hindi ka naman nakabihis. Susunugin ko po tong bag na to, Nay. Bakit naman? Sayang! May kakaiba sa bag na to, Nay. Mahirap ipaliwanag, pero ramdam ko, hindi to ordinaryong bag. Kaya susunugin ko na nang wala nang mabiktima pa. Naya! Ang truck ng basura! Ayan na! Ilabas mo na nga ang mga basura! Ayan na ho, Nay. Ano ba naman kasi ang truck ng basura na yan? Bakit pa kung kailan naman gabi saka dumadaan? Ay, huwag ka na nga magreklamo! Ilabas mo na lang at nang hindi na mamaho ang bahay! Ilagay mo dun sa kanto kung saan humihinto ang basurero para kunin ang mga basura nitong buong kalsada natin. Ito na nga ho, ilalabas na. Si Bembem baka sumunod, ha? Kapag nakalabas yung aso na yan, hindi na yan makakabalik. Bilis talagang magtapon itong mga kapitbahay namin. Wala na akong kasabay. Bag! Tinapon kaya talaga to? Ang bago pa. Patampon na. Ang bago pa talaga. Ang linis ng loob. Sayang naman. Akin na lang to. Oh, saan galing yung bag na dala mo? Sa basurahan, Nay. Sa basurahan? Abay, mukhang bago pa. Oo nga, Nay. Nang hinayang ako kaya kinuha ko na. Pwede kong pang office. Abay, oo nga. Favorite color mo pa. Pulang-pula. Oy, linisin mo muna at baka kung anong mikrobyo ang kumapit dyan. Galing pa naman sa basurahan yan. Opo, Nay. Lilinisin ko munang mabuti bago ko gamitin. Wow naman! New day, new bag! Mukhang mamahalin. Ganda, no? Oo. Saka sakto, favorite color mo. Anong brand? Teka, check ko. Lokalokang to. Binili mo tapos hindi mo alam kung anong brand. Hindi ko naman kasi to binili. Hulaan ko. Niregalo lang ng napaka-sweet mong boyfriend. Hindi! Gusto mo talagang malaman kung saan galing? Oo nga. Saan? Napulot ko sa basurahan kagabi. Seryoso? Oo! Nakapatong sa ibabaw ng mga basura. Parang nagpapakuha sa akin. Sira. Pero mukhang bago pa talaga ha. Yaman siguro nung nagtapon yan. Iniisip ko nga, baka yung pamilya sa kanto namin. Nasa abroad lahat ng kamag-anak nun eh. Baka padala hindi nagustuhan. Tingnan mo nga kung anong brand. Dali. Sigurado, mamahaling brand yan. Walang etiketa. Wala sa loob. Wala sa zipper. Wala everywhere. Baka ganun talaga pang mamahalin or baka tinanggalan. Baka nga. Di bali na kung anong brand. Basta maganda siya at gusto ko siya. Ay, Naya! Halika na! Ha? Saan tayo pupunta? Ang dami ko pang ginagawa. Hindi. Hindi ka na naman nagbabasa ng group chat eh. Pinapatawag tayo sa conference room. Ano ka ba? May meeting daw. Sandali. Isasend ko lang tong email. Tayo na. Ayaw po namang naghihintay ni boss. Friendship! I'm so proud to be your friend. Congratulations on your promotion. Department manager ka na. Boss na kita! Ulit naman ako dun. Biglaan. Hindi ko nga in-expect talaga. Ako din. Joke lang. Kaya ko ba, Glenda? Bakit kasi ako? Parang mas marami namang magaling sa akin. Naya, kaya mo yan. May nakitang potential si boss sa'yo, kaya kanya prinomote. Saka hindi mo naman hiningi ang promotion. Kusang binigay yan sa'yo. Congrats, friends! Ay, congrats, boss! Tumigil ka nga dyan. Alam mo, tingin ko,
Lucky charm ko tong pulang bag ko. Oo nga, no? Mukhang swerte ang bag na yan. Saglit. Hello, Nay? Naya, anak, Nay, anong nangyari? si Bembem, anak. Bigla na lang natumba. Wala na si Bembem. Patay na siya. Naya, anak, hindi ka pa talaga kakain kahit kaunti lang. Wala po akong gana, Nay. May masamang matulog ng walang laman ng tiyan, anak. Nagmerienda naman ho ako kanina sa opisina. Kaya siguro hindi ako gutom. Ikaw ang bahala. Basta kapag nagutom ka, ha? May itinabi akong pagkain sa mesa. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Anak, alam kong malungkot ka sa pagkamatay ni Bembem. Ganun talaga. Kung bumili kaya tayo ng bagong aso, yung tuta pa lang para mahaba ang buhay. Saka na lang, Nay. Ang sakit kapag namamatay eh. Basta kapag ready ka na, anak, mag-alaga tayo ulit, ha? O siya, ako'y matutulog na. Ako din po. Ihahanda ko lang po yung mga gamit ko pagpasok sa office bukas. Makapagpalit nga ng bag para maiba naman. Itong black naman ang gagamitin ko bukas. Good morning, ma'am. Tumigil ka nga dyan. Ito, nag-good morning na nga yung tao eh. Mukha kang nanggu-good time. Kumusta ka naman dito sa opisina mo? Naninibago. Malayo ko na sa inyo. Malungkot pala mag-isa. Masasanay ka din. Oh, himala. Araw-araw, nagpapalit ka ng bag. Hindi ka yata nagpalit ngayon. Ang weird nga eh. Kasi bago ako matulog, alam ko nilipat ko lahat ng gamit ko dun sa black bag na gagamitin ko dapat today. Lagi naman akong ganun. Bago ako matulog, inaayos ko na yung bag na gagamitin ko kinabukasan. Tapos? Nung paalis na ako this morning, pagkuha ko ng black bag, sobrang gaan. Walang laman. Lahat ng gamit ko, nandito pa din sa pulang bag. Malilate na ako kung magpapalit pa kaya ginamit ko na lang ulit tong pulang bag. Baka naman nakatulugan mo bago mo nailipat yung mga gamit mo. Baka nga. Kasi alangan namang bumalik yung mga gamit ko dito sa pulang bag, di ba? Exactly. Baka wala ka sa sarili mo dahil sa sobrang kalungkutan. Biglaan naman kasi si Bembem. Para mo pa naman talagang anak yun. Oo nga. Ang sakit sa dibdib. Bossing! Uy, hindi ako makakasabay mag-lunch. May client visit. Alam ko. Gusto ko lang ipakita sa'yo to. Bilisan mo. May tinatapos pa akong report. Ano ba yan? Tingnan mo to. Itong post ng mall. Nanalo ka ng 100,000 gift certificate sa electronic raffle nila. Oh my God. Talaga ba? Patingin nga. Oo nga, ako nga. Ang swerte mo talaga. O siya, claim mo na yan. Baka ma-forfeit pa nila. Bye! Hindi ako makapaniwala pa din. Thank you. Buti nakita mo to. Hindi ka pa uuwi? Maya-maya pa. May tinatapos lang. Saka susunduin ako ni Alan. Sige. Ingat kayo ha. Una na ako. Ingat. Hello? Naya, Oh, Alan. Na-traffic ka? Kanina ka pa dapat nandito ah. hindi kita masusundo, Naya. Sorry. Nasa ospital ako ngayon. Ospital? Anong ginagawa mo sa ospital? Sumemplang ako sa motor. Napuruan yung kaliwang braso ko. Kailangan daw ikas ng ilang araw. Saang ospital yan? Pupuntahan kita. Wag na. Okay lang ako. Gabi na, Naya. Umuwi ka na ng diretso at nang makapagpahinga ka na.
Good morning. Good morning. Alam mo, mas nauna ko pang napapansin yung pulang bag mo kaysa sa'yo. Agaw, pansin talaga yan, oh. Ganda-ganda. Hindi ko nga dapat gagamitin to. Ito lang yung una kong nakita bago ako umalis kaya eto na lang ulit. Nagsusumigaw ba naman ng pagkapula? Agaw, pansin. Sana ako rin. Kumusta na nga pala si Alan? Na-discharge din sa ospital kagabi. Ayun, nasa bahay na nila, nagpapagaling. Oh, Glenda, salita ka lang. Nakikinig ako. Nabalitaan mo na ba? Ang ano na naman? Kasama ka daw sa business trip sa Europe! Yung annual visit ng mga bossing sa suppliers. Hindi nga. Oh, bakit ganyan ang reaction mo? Parang takot na malungkot. Masayang balita yun, di ba? Natatakot na ako, Glenda. Natatakot kang sumama sa business trip? Bakit naman? Hindi sa business trip. Hindi mo ba napapansin? Parang araw-araw, may magandang nangyayari sa buhay ko. Hindi lang basta maganda, ha? Bongga. Una, na-promote ako. Sumunod, nanalo ko ng 100,000 gift certificate sa raffle ng mall. Pero sa bawat magandang nangyayari, parang may kapalit. Na-promote ako. Pero namatay yung aso kong si Bembem. Nanalo ako sa raffle, pero na-aksidente si Alan. Ngayon kasama ako sa business trip. Ano kaya ang kapalit? Kinakabahan ako. Ano ka ba? Nagkataon lang yun. Ikaw talaga? Kung ano-anong iniisip mo. Ewan ko, Glenda. Kapag may maganda nangyayari sa buhay ko, natatakot na ako. Nagsimula lang naman to nung pinulot ko yung pulang bag na yan. Ano ka ba? Pati ang bag sinisisi mo? Paborito mo nga yan eh. Mula nung mapulot mo yan, hindi ka na nagpapalit ng bag. Yun nga ang hindi ko maintindihan, Glenda. Kahit subukan kong magpalit ng bag, laging yung pulang bag pa rin ang nabibitbit ko. Hindi ko din ma-explain kung bakit. Oh, sagutin mo muna. Baka importante. Nay? Anak, nandito ako sa ospital. Ho? Ano nangyari, Nay? Ako, nadulas ako sa banyo pagkatapos kong maligo. Nandito ako ngayon sa emergency room. May mga test daw akong kailangan gawin, anak. Oh, anak. Hindi ka na naman ba papasok? 1 linggo ka nang absent, ha? Nagpaalam naman ho ako sa opisina, Nay. Saka Biyernes naman ako ngayon. Sa Lunes na ho ako papasok. Sabi ko naman sa'yo, okay na ako. Kaya ko nang kumilos. Sabi naman ng mga doktor, wala naman akong bali. Salamat nga sa Diyos na hindi kayo napuruhan. Mabuti nga at pasalang ang inabot nyo. Delikado po yung pagkabagsak nyo. Oh, Naya, saan ka pupunta? Bakit dala mo yung pulang bag mo? Pero hindi ka naman nakabihis. Susunugin ko po tong bag na to, Nay. Ha? Abay, bakit naman? Sayang. May kakaiba sa bag na to, Nay. Mahirap ipaliwanag, pero ramdam ko, hindi to ordinaryong bag. Kaya susunugin ko na nang wala nang mabiktima pa. Ayan. Sunog ka na. Sunog na sunog. Hindi ka na makakapambiktima. Huwag kayong masyadong magmadaling maglakad, Nay. Hindi naman ako nagmamadali, anak. Mabilis pa nga kayong maglakad kaysa sa akin. Sabi ko naman kasi sa bahay na lang kayo't magpahinga. Bakit ba kasi nagpilit pa kayong sumama? Naku, hindi ka naman marunong mamalengke. Kung bumili ka ng isda, bilasa. Yung baboy imbis na karne, puro buto-buto. Yung mga gulay, lanta. Naya, Nay? tingnan mo yung babaeng nag-aabang ng sasakyan sa kanto. Yung mahaba ang buhok, Nay? Kilala niyo ho?
Hindi. Tingnan mo yung bag niya. Kamukhang kamukha nung bag na sinunog mo kahapon. Oo nga, Nay. Tanungin ko pag nandun pa pagdating natin sa kanto. Hi, Miss. Hi. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng bag mo. Pwede bang matanong kung saan mo nabili? Oh, nakakahiya mong sabihin. Napulot ko lang to sa basurahan kagabi. Ang ganda kasi, saka mukha pa namang bago, kaya kinuha ko. Sayang naman. Dear love, kung hindi ko lang kasama si nanay noong araw na yon, malamang kumaripas na ako ng takbo. Yun ang bag na sinunog ko. Tinapon ko mismo. Nasaksihan kong nilamon siya ng apoy at nawala sa dilim. Kaya hindi ko maipaliwanag kung paano muling lumitaw. Parang bagong-bago. Wala man lang bahid ng sunog o usok. Parang walang nangyari. Minsan, hindi ko maiwasang isipin yung babaeng nakapulot nun. Nakangiti pa siya nun. Akala mo naka-jackpot. Sana hindi siya pinaglalaroan ng kapalaran. Sana hindi siya ginugulat ng magagandang balita na may kasunod palang mas malalim na kamalasan. Araw-araw. Sana mali lang ako. Sana hindi nga iyon ang bag na sinunog at itinapon ko. Pero sa tuwing naiisip ko yung ngiti ng babaeng yun at ang malamig na hangin na dumaan sa bato ko pagkatalikod, parang alam kong hindi pa tapos ang kwento ng pulang bag. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At yan ang kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Tuesday na pinamagatang Pulang Bag. Kwento ni Naya na nakapulot ng pulang bag sa basurahan. Naging sunod-sunod ang kanyang swerte sa buhay. Ngunit sa bawat swerte, ay may mga kalamalasang nagaganap. Na-promote sa trabaho si Aya. Namatay naman ang kanyang aso. Nanalo ka sa raffle. Na-aksidente naman yung jowa mo. Nagkaroon ka ng business trip sa ibang bansa. Na-aksidente naman ang nanay mo. At yan ang kwento ni Naya na puno ng swerte dahil sa pulang bag na kanyang napulot sa basurahan. Kung ito ba'y kanyang pinagpatuloy at hindi isinunog, patuloy kaya ang kamalasan na kanyang makukuha?
Ngunit sinunod niya ito sapagkat nakaramdam siya sa bawat swerte niyang nakukuha ay kamalasan ang kapalit. Kaya naman ang sinunod niya ito at nakita muli na parang walang galos. Sa isang babaeng nakita niya sa palengke. Ayun. Mukhang ang swerte at kamalasan ay dire-diretso sa babaeng nakapulot ng pulang bag. Ikaw, kabisyo, kapag nakapulot ka ba ng pulang bag o anumang uri ng gamit sa basurahan, pupulutin mo ba sa ngalan ng masuswerteng bagay, kapalit ang buhay ng mga taong malalapit sa iyo. Abangan bukas ang panibagong kwento ng Dear Love. Dito lang sa Love Radio. Diyos. Ayan, magandang grabe, nakaka-boycott naman yung storya natin, no? So kayo ba may mga ganyan ba na tipong naging maswerte kayo sa inyong buhay pero may mga kapalit na nangyayari sa ating buhay? Hindi ba? Alam niyo, grabe. Alam mo, minsan mapapaisip ka din talaga yung feeling mo kapag sobrang siniswerte ka talaga sa buhay, feeling mo meron laging may kapalit. Ako may mga ganun akong thinking na parang pag minsan ay sobra yung kasiyahan ko, sobra yung blessings na nababahagi sa akin, napapaisip ako, ano kaya yung kapalit nito? Hindi man sa aking pamilya, kanino kaya, 'di ba? Usually feeling ko may mga ganung parang misteryo sa buhay, hindi ba? Or kung minsan may nagawa man akong mali sa ibang tao, sa kapwa, nakakaramdam ako ng baka may karmang paparating, ganyan, hindi ba? Or kung ano man yung mga karmang nararanasan natin sa buhay natin, maaaring may nagawa tayong mali. Parang mga ganung bagay, hindi ba? Pero alam nyo, kung ako to Beshi kabisyo na makakakuha ng ganitong bag, parang di ko rin alam kung ano yung gagawin ko, 'di ba? Pero tama naman yung desisyon ni Naya na itinapon niya. Talagang pinutol niya sinubukan niyang maputol yung sumpa sa kanya, pero mukhang yung may sumpa talaga at gustong ipagpatuloy yung sumpa is yung pulang bag. Hindi ba? Nakaka-boycott, pero ay nako. Pero again, kung maswerte talaga tayo sa buhay, maswerte talaga tayo. At kung ang swerte na yan ay feeling mo nanggagaling sa mahal na Panginoon, hindi ba? I don't think na may mga kamalasang mangyayari sa buhay mo. Hindi ba? Ganun yun. Feeling ko ganun naman yun. If you have 110% of faith and trust to the Lord, you will always be blessed. Hindi ba? Sa lahat ng pagkakataon sa iyong buhay. Ganun. Diba?
Pero kung yung bigla ka na lang naging maswerte nang hindi mo sinasadya sa mga pagkakataong wala kang idea, medyo mag-isip-isip ka na. Baka sakaling may mga ganap na mangyari sa paligid mo, ganun, di ba? Ang creepy ng mga ganong eksena. Hindi ko siguro carry na magkaganon yung eksena, di ba? Pero anyway, so yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Tuesday. Ayan. This is a 1 week na horror or katatakutan hatid yan sa inyo ng Love Radio, of course ng Dear Love. Kaya pakatutukan nyo yan every day. Dito lang yan sa 98.3 Love Radio Palawan. Samantalang, kabisyo, tuloy-tuloy po tayo sa ating pa-promo dito sa Love Radio Palawan. Yan ang champion na milyonaryo pa na kung saan may chance kayong manalo ng tatlong 1,500 pesos. Tatlo ang pwedeng manalo ng 1,500 pesos. Yan ay tuwing Sabado po. Aming idinodraw po yan. Kaya make sure na maghulog po kayo ng inyong entries dito po sa aming stasyon. Ayan. And siguro din po natin na laging kumpleto yung mga nakalakip sa envelope sa labas. Kailangan may pangalan ng promo natin, Champion na Milyonaryo pa 2025. And of course, ang stasyon kung saan mo hinulog, which is the 98.3 Love Radio Palawan. At huwag kakalimutan kung ano yung POP entry, POP na inilagay nyo sa loob ng envelope. Diba? Kung yan man ay Champion Bar, Champion Dishwashing, Champion liquid detergent. So, kailangan maisulat nyo yan sa ilabas. Otherwise, madidisqualify po ang inyong mga entries. Ha? Ayun lang. So, salamat din sa Gel Aesthetic na talaga namang nagpapaganda ng aking nails and lashes. At marami pa silang product dyan. Maybe mga around November magpapagawa tayo ng hair dyan. So good na dyan sa Gel Aesthetics sa San Pedro. Maraming salamat. Bukas ulit magkita-kita tayo sa panibagong katatakotang kwento ng Dear Love. Dito lang yan sa 98.3 Love Radio Palawan. And of course, please follow and like our Facebook page, Love Radio Palawan. And ang aking Facebook page, Mama Morena. Thank you so much, Kabisyo. Bye!